Tinanggal sa pwesto ang 3 opisyal ng PNP Aviation Security Group habang iniimbestigahan ang mga kaso ng di-umano'y laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport. 15 screeners naman ng Office for Transportation Security o OTS ang iniimbestigahan din. Sa kabila ng kaliwat ka ng mga paalala, ilang pasahero pa rin ang nahulihan ng bala ngayong araw sa airport. May report si Oscar Oida. Iyak ng iyak si Joby Nobleza matapos mahulihan ng bala sa loob ng kanyang bag sa NAIA Terminal 3 kanina. Si Nobleza ang pinagbukas ng kanyang bag nang may makita sa x-ray machine. Alam, paano ko nagkaroon yan? Hindi naman pulis yung asawa ko, hindi naman sundalo asawa ko, karpintero lang. Sabi ni Nobleza, nakapagtataka ang nangyari sa kanya sa NAIA Terminal 3. Nakalusot na siya sa unang pagpasok. Pagkatapos ay lumabas ulit ng paliparan. Sa pangalawang pagpasok, doon na may nakitang bala sa x-ray inspection. Bakit magpapakatanga ba akong magbitbit ako ng bala dito sa loob? Bago si Nobleza, 2 ang naunang nahulihan ng bala. Ang 71 anyos na si Antonina Agustin at Edena Sanchez. Kapwa nila inamin na kanilang mga bala na anting-anting daw kung ituring nila. Iniimbestigahan pa sila ng Aviation Security Group. Ayon sa Office for Transportation Security, 15 tauhan nila ang naharap sa investigasyon dahil sa pagkakasangkot sa di-umano'y laglag bala. Cases, ilang personnel po? Involving at least 2 for each incident, sir. So more or less a dozen, sir? 15 persons. 15 exactly. Yes, Okay sir. po. Ipinagtataka naman ng bagong liderato ng AVSE Group kung bakit 51 kaso lang ang naisampa ngayong taon, gayong 139 lahat ang live bullet na na-turn over sa kanila ng OTS. Ayon sa source ng GMA News, 3 opisyal ng AVSE Group ang sinibak sa pwesto habang gumugulo ang investigasyon. Kabilang dito si Senior Superintendent Ricardo Laig Jr., dating hepe ng AVSE Group, National Capital Region. Posibleng sa isang linggo naman makompleto na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon kaugnay ng issue. Samantala, maging ilang mga OFW nahulihan na rin ng bala sa kanilang mga bagahe sa paliparan. Sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie, ang ilang OFW na kapanayam ni Winnie Monsod, inaming kanila talaga ang bala na kanilang dinadala bilang anting-anting. Bakit mo dinadala ang bala? Pang-anting-anting, ma'am. Ano ang nangyari sa iyo? Ako po ay meron ding bala sa aking bag. Yung po'y paniniwala na kontra kulam. Dahil live bullet ang nakuha, makakasuhan ng 2 ginang ng illegal possession of ammunition. Bakit hindi nyo lang kumpiskahin? Ni walang baril. Anong magagawa naman ng isang bala na walang baril? Pinagbabasihan dito, may listahan ka nung ano yung po pwedeng hindi pumasok. Pagtitiyak naman ng POEA o ng Philippine Overseas Employment Administration, tutulungan nila ang mga OFW na mahuhulihan ng bala, maging yung mga nagdadala nito bilang anting-anting. Agad daw sila makikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment para agad ipaalam sa kanilang employer ang sitwasyon para hindi sila masibak sa trabaho. Mayroon din daw na labor assistance counter sa NAIA ang POEA na maaaring lapitan ng mga OFW. Pwedeng mag-access ng services ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, at sabay nito dahil may partnership na rin tayo sa Public Attorney's Office kay Attorney Percy Da Acosta, ay pwede naming kontakin ang PAO. We can also provide lines of communication in case yung kababayan natin ay kailangang mag-contact ng kanyang mga mahal sa buhay. Oscar Oida, GMA News.